Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa loob ng 15 taon, walang ibang hinangad sina Daniel at Estrella kundi ang magkaroon ng anak. Noong bagong kasal pa sila, masaya nilang binalak ang kanilang magiging pamilya. 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ngunit makalipas ang maraming taon, sa kabila ng kanilang pagsisikap, panay ang pagluha ni Estrella tuwing dumarating ang kanyang buwanang dalaw. Pinatingnan nila ito sa doktor. Walang problema sa kanya. Wala ring problema kay Daniel. Ngunit bakit hindi sila magkaanak? Sa sobrang desperasyon, sinubukan nilang sumayaw sa ubando. Sumayaw sila kasama ng daang-daang mag-asawa na tulad nila. Nagdasal sila ng taimtim. Ngunit lumipas ang mga buwan at nanatili silang walang anak. Hanggang isang araw, may lumapit kay Estrella, isang matandang babae na nakaputi. May paraan pa, ang sabi nito sa kanya sa mahinang tinig. Pero hindi mo gugustuhing malaman ang kapalit. Nalaman ni Estrella na ang matandang babaeng kumausap sa kanya ay si Ka Hermenia, isang albularyo sa kabilang bayan. Kilala si Ka Hermenia sa kanyang mga kakaibang panggagamot, mga ritual na hindi pangkaraniwan. Sa kabila ng pangamba, nagdesisyon siyang puntahan ito. Sa kanilang pag-uusap, mahigpit siyang binalaan ng matanda. Kung gusto mong magkaanak, may 3 bagay kang dapat sundin. Huwag kang kakain ng karne tuwing 12:00 ng gabi. Huwag kang lalabas ng bahay kung may maririnig kang umiiyak na sanggol sa labas. Huwag mong bubuksan ang sinapupunan mo kahit anong mangyari. Sa loob ng 1 buwan, kailangang sundin ni Estrella ang 3 alituntuning ito upang matupad ang kanyang kahilingan. Ano ang kapalit nito? Ang tanong ni Estrella. Ngumiti lamang ang matanda. Malalaman mo sa huli. Sa unang linggo ng ritual, walang nangyari. Masigla si Estrella. Pakiramdam niya ay lumakas ang kanyang katawan. Wala siyang nilabag sa mga patakaran. Hindi siya kumain ng karne tuwing hating gabi. Ngunit isang gabi, nagising siya sa isang kakaibang tunog. Parang umiiyak na sanggol. Napakalinaw ng iyak nito. Tumingin siya kay Daniel na mahimbing na natutulog. May dumaan na malamig na hangin. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumapit siya sa bintana. At nang sumilip siya, may nakita siyang maliit na nilalang sa lupa. Mukha itong sanggol, ngunit wala itong mata at wala rin itong bibig at mahahaba ang mga kuko nito. Napaatras siya at nang muli siyang tumingin sa labas, wala na ang nilalang.
Ngunit may isang anino na nakatayo sa kadiliman. Mula noon, gabi-gabing bumabalik ang tunog ng umiiyak na sanggol. At unti-unting nararamdaman ni Estrella ang pagbabago sa kanyang katawan. Lumalaki ang kanyang tiyan. Masaya siya. Sa wakas, nagdadalang tao na siya. Ngunit habang lumilipas ang araw, nagsimula siyang managinip ng kakaiba. Sa kanyang panaginip, may umiiyak na sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi dahil gusto nitong lumabas, kundi dahil gusto nitong makawala. Isang hating gabi, nagising siya sa matinding sakit ng tiyan. Pakiramdam niya ay may gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan na parang may buhay. Nang bumalik si Estrella kay Hermenia, nagtanong siya, "Ano ba ang pinagbubuntis ko?" Napangiti lang ang matanda. Isang bagay na hindi mo dapat iluwal. Nanginginig ang katawan ni Estrella. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pinagbubuntis ang isang bata. Pinagbubuntis mo ang isang sumpa. At oras na iluwal mo ito, hihigupin nito ang iyong buhay. At ikaw ang magiging susunod na tagapagmana ng sumpa. Isang linggo ang lumipas, lalo pang lumaki ang tiyan ni Estrella. Hanggang isang gabi, dumaan ang pinakamatinding sakit na kanyang naranasan. "Daniel, tulong!" Bumangon si Daniel. Huling-huli ang sandali kung kailan biglang bumuka ang tiyan ng kanyang asawa. Dugo, laman, at isang itim na nilalang ang lumabas mula sa loob ng katawan ni Estrella. Isang sanggol na may pulang mata, matatalim na ngipin at may itim na kuko. "Inay," bulong nito bago sumubsob sa leeg ng kanyang ina. At sinimulang higupin ang kanyang dugo. Kinabukasan, wala nang buhay si Estrella. At si Daniel, hindi na rin nakita pang muli. Simula noon, isang kakaibang alamat ang kumalat sa kanilang baryo. Tuwing hating gabi, may umiiyak na sanggol sa lumang bahay ni Daniel at Estrella. At sino mang magtangkang lumapit upang alamin kung ano iyon, hindi na muling nagbabalik. Hanggang ngayon, kung maglalakad ka sa madilim na bahagi ng baryo tuwing Biyernes Santo, may maririnig kang mahina at humahagulgol na tinig. Ngunit huwag mong titignan, dahil oras na makita mo ang itim na sanggol, ikaw ang susunod na magbubuntis sa sumpa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.